Precious Hearts Romances presents Sweetheart 3, You Belong to My Heart by Martha Cecilia. Copyright year 1997 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 5. Sabado ng hapon at binabaybay ni Joanna ang malaking field sa campus. Pauwi na siya matapos ang practice ng laro. Hindi ba si Franz ang papalapit na yon? Ani Agnes, ang captain ball at alam niyang may crush dito. Nag-angat ng paningin ang dalaga. Si Franz nga. Parang nagkaroon ng paru-paro sa sikmura niya. Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito ngayong kasama nito si Christy sa bayan? Mag-boyfriend ba kayo, Joanna? Disappointment ang nasa tinig ni Agnes nang magtanong. Ilang beses ko na bang sinagot yan, Agnes? Sa lahat ng mga nagtatanong. Kung boyfriend ko si Franz, sasabihin ko sa inyong lahat. It would be a pleasure. Natatawang sagot niya. At alam na yang hindi siya nagsisinungaling dahil hindi naman sila mag-boyfriend. At gusto niyang matawa dahil ginawa na nila ang gawaing para lang sa mag-asawa. Kung sa bagay, hindi yan tulad mo ang type ni Franz. Sang-ayon nito. Oh, you're beautiful, Jo. Don't get me wrong, pero wala man naman yung mga lalaking tulad ni Franz at ni De La Serna. Ayaw nang may sabit. Isa pa, man-hater ang tingin namin sa iyo eh. Hindi na siya sumagot dahil ilang hakbang na lang ang layo ni Franz. Hi girls. Bati ng binata, giving the girls a sexy smile. Hello, Franz! Si Agnes na hindi malaman kung paano papupungayin ang mga mata sa binata. So devastatingly handsome in his blue jeans and black jacket. Tapos na ba ang practice? Sabay na tumango ang dalawang babae. Good. May sasabihin ako sa iyo, Jo. Baling nito sa dalaga. Si Agnes ay nagkibit ng mga balikat at iniwan sila. Tara dun. Inakay nito si Joanna sa kabilang bahagi ng campus, malapit sa bakod na barbed wire. Anong gusto mong sabihin? Si Joanna na luminga sa paligid. Nasa likod na bahagi sila ng kolehiyo at kinakabahan siyang baka may makakita sa kanila doon. Bilang sagot, ay hinapit siya ni Franz at niyakap. I miss you, sweetheart. Franz, baka may makakita sa atin dito. The hell I care. Paasik nitong sagot at hinagkan siya sa pisngi. So sweet. Kumawala siya ng pilit. Please, don't treat me like those girls. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Anong ibig sabihin niyan? You know what I mean. Tumiim ang mukha ng lalaki at tumalikod sa kanya at itinukod ang braso sa kahoy na pinagkabitan ng alamreng bakod. I didn't miss those girls you were talking about, Joanna. I didn't long for their lips, hindi tulad ng nararamdaman ko ngayon sa'yo. Hindi ako gumagawa ng dahilan para makawala sa isang sitwasyon para makita lang sila. Tulad ng ginawa ko ngayong pag-iwan kay Christy. Sa bayan, dahil 2 araw na tayong hindi nagkakausap. Thank you, she said softly. Mabilis na humarap si Franz. Thank you? Iyan lang ang sasabihin mo? Anong gusto mong sabihin ko? Damn you, Joanna. Naiiritang asik nito. Don't you feel the way I feel? Of course I do. Mabuti naman kung ganun. Sarkastikong sagot nito. Malapit mo na ako mainis, alam mo ba yun? Nang hindi sumagot ang dalaga at nakatingin lang ay nagpatuloy ang binata. Sa bahay iniiwasan mo ko. You don't even want to look at me, na para bang wala ko ron. Kahapong sunduin kita rito nakaalis ka na, gayong nasa oras ako. May palagay akong nag-cutting class ka.
Maiwasan lang ako. Tell me what you want me to do, Franz. Tuluyan na sanang magagalit ang binata nang maisip na siya ang kauna-unahang lalaking nagkaroon ng attachment kay Joanna. In more ways than one, hindi alam ng dalagang pakibagayan ang pagsisimula ng relasyon. Ikinahihiya mo bang malamang may relasyon tayo? Do we have a relationship, Franz? Napapikit ang binata. Stop answering me with question. Kabisado ni Joanna ang pagiging temperamental rito. Pumuntong hininga ang dalaga. Nagpatuloy si Franz. Joanna, you don't go to bed with a man at pagkatapos ay saka mo itatanong kung may relasyon tayo. Meaning, the usual double standards? You can go to bed with those girls and deny the relationship. Lokoy ko niyang sinasabi. Joanna is innocent when it comes to boys, pero intelihente. I am asking you dahil gusto kong malaman kung saan ako nakatayo. Sinabi ko na sa iyo to sa library ng gabi ngayon at uulitin ko. You belong to me, Joanna. You will always belong to me ever and ever. Hindi pa ba sapat na paggamin yun? She relaxed and smiled. Aren't you being possessive? I am possessive. Mariing wika nito. Lalo na pagdating sa'yo. Ngumiti siyang muli, showing her dimple. Tara na't baka isipin ng papa mong lumampas ako sa oras ng paalam ko. Nagpatiun na siyang lumakad. Sumunod si Franz. Jo. Alam mo bang mahal kita? She inhaled softly pero nagpatuloy sa paglakad. Yes. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Paano? Sinabi mo lang, di ba? Binilisan niya ang mga hakbang. And? Angil nito na hinabol siya. And what? Joanna! May warning sa tinig nito. Huminto sa paglakad ang dalaga at lumingon dito. Her eyes skimmed his face. All my life, Franz, wala pang nagsabi sa aking mahal ako maliban sa iyo ngayon. Of course, iba naman yung sinasabi ng mga naniligaw sa akin. She said softly. And I have never experienced being loved by anyone. Not even my adoptive parent. Kaya hindi ko alam sagutin. Pero hindi ko nararamdaman sa ibang lalaking nararamdaman ko sa iyo. Even before the wonderful night, I have already cherished you in my heart. And I will cherish no one else but you. Only you. Ever and ever. Inabot ni Franz ang mga kamay niya at parehong dinala sa mga labi and kissed one after the other. That answer is more than enough, sweetheart. And he silently cursed the woman who raised the sweet girl. Lunes at maagang gumising si Joanna kaysa sa dati. Ngayong araw na ito ang balik ni Christy ng Maynila. Gusto niyang tulungan ang dalawang katulong na babae na maghanda ng almusal at ibang gawain. Alam niyang uukupahin ni Christy ang panahon ng mga katulong sa personal nitong pangangailangan, tulad noong huling nandito ang dalaga. Inayos niya ang sarili. Alam niyang tulog pa sa mga oras na iyon si Don Manuel, at tiyak na ganoon din si Franz. Alas 9 ng umaga ang klase nito. Si Christy ay malamang na hindi pa rin gising. Walang gumigising sa bahay na iyon ng alas 6 ng umaga maliban sa mga katulong at siya. Nahinto siya sa pagbaba nang marinig niya ang mataas na tinig ni Christy habang kausap si Don Manuel. Bukas ang silid ng matanda at gising na ito, which is very unusual. Nag-aaway bang mag-ama? Mabilis siyang bumalik upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi mabuti para kay Don Manuel ang nagagalit. Bakit kailang nakawin mo ang mga alahas na iyan, Christy? Galit na paninita ni Don Manuel.
Nahuli nito si Christy na binubuksan ang isang drawer sa pag-aakalang tulog pa ito. Isang emerald necklace at ternong hikaw ang nasa kamay nito nang magising si Don Manuel. Dahil hindi niyo ko gustong bigyan ng pera, Papa! Hiyaw nito. Hindi birong pera ang laging hinihingi mo, Christina. Hindi ko alam kung saan mo dinadala. Walang katapusang paggasta ang ginagawa mo. At ngayon, you resorted to stealing. Sumisigaw ang matanda sa galit. Hindi malaman ni Joanna kung papasok o hindi. Personal ang pinag-aawayan ng dalawa. Sa mamang mga alahas na ito, kaya may karapatan akong kunin at hindi mo ako mapipigil. Malakas nitong sigaw. Dumilim ang muka ng matanda. Nagpupuyos ang dibdib nito sa galit. Wala kang karapatan diyan dahil hindi pag-aari ni Lorenza ang mga iyan. Iyan ay heirloom at mula pa sa mga ninuno ng ina ni Franz. Hindi papayagan ni Franz na kuhanin mo iyan. Tinitiyak ko sa'yo. Sandaling natigilan si Christy. Hindi niya mapapakinabangan ang mga alahas kapag nalaman ni Franz ang tungkol dito. Sindak na pumasok sa silid si Joanna nang makitang kinakapos sa paghinga ang matanda. Halos wala ng kulay ang muka ni Don Manuel. Don Manuel! Ang gamot ko! Joanna! Wika nito na tutop ang dibdib. Mabilis na inunahan ni Christy si Joanna sa pagdampot ng gamot ng matanda sa ibabaw ng side table nito. Hindi ko bibigay sa inyo ang gamot na ito kung hindi ninyo kusang loob na ibigay sa akin ang mga alahas na ito. O, di kaya ay bigyan niyo ko ng halagang hinihingi ko. Determinadong wika nito. Christy! Bulalas ni Joanna. Hindi makapaniwalang magagawa ni Christy yon sa ganoong ayos ng matanda. Ibigay mo yan kay Don Manuel ang gamot niya. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan siyang huminga? Hindi. Sabihin mo, Papa, na sa akin ang mga alahas na ito. Sabihin mo! Mabilis na lumapit si Joanna sa dalaga at hinablot mula sa kamay nito ang gamot. Nilingon ang kinilalagyan ng tubig sa mesa, subalit umungol si Don Manuel at natumba sa kama. Papa! Malakas na sigaw ni Christy. Don Manuel! Si Franz na nagtatali pa ng roba nito ay pumasok sa silid ng ama. Anong nangyari? Bulalas nito. Agad na tinakbo ang ama nang makitang nakahandusay, subalit wala ng buhay ang matanda. Si Christy ay sindak na napaatras sa sulok. Si Joanna ay halos na estatwa sa pagkakatayo. Uyom ng mahigpit sa kamay ang bote ng gamot. Anong nangyari? Baling nito sa dalawang babae. Ang babaeng iyan! Si Christy na itinuro si Joanna. Nahuli siya ng papa na ninanakaw ang mga alahas na ito. Nanginginig ang mga kamay na inilahad nito ang mga emerald. Inabutan kong nagagalit ang papa. Kinuha ko sa mga kamay niya ito. Pero nang makita niyang nagsisikip ang hininga ng papa, ay inabot niya ang gamot. Ibibigay lamang niya kung sasabihin ng papa na kanya na ang mga alahas. I tried to take the medicine from her, pero bumagsak ang papa. Sunod-sunod na hagulhol ang ginawa nito. Sindak at halos mawalan ng kulay ang mukha ni Joanna na napatitig sa babae. Hindi siya makapaniwalang magagawa nito ang ganoong uri ng kasinungalingan. At hawak pa rin niya ang bote ng gamot ng matanda at wala siyang masabi sa nanilisik na mga mata ni Franz na nakatuon sa kanya na kulang na lang ay patayin siya. Why? His voice accusing. Hindi. Gusto niyang sabihin ditong nagsisinungaling si Christy. Subalit sa sandaling iyon ay pumasok sa isip niya ang sinabi ni Don Manuel. Mahal ni Franz si Christy, Joanna. Tunay na kapatid ang turing niya rito. Walang masamang ginagawa si Christy para kay Franz. Ilang beses ko nang tinangkang sabihin sa anak ko yun,
pero ayokong masaktan siya. At lalong hindi niya kayang saktan si Franz sa sandaling ito. Bukod roon, paniniwalaan ba siya nito? Kaninong salita ang higit nitong pakikinggan? Kay Christy na pinagkatiwalaan na nito sa maraming mga taon? O sa kanya na wala pang 2 buwan silang nagkakakilala? Bukod pa roon, nakatuon sa kanya ang ebidensya ng sinasabi ni Christy. Hawak niya ang bote ng gamot. Nang walang tinig na mamutawi sa bibig niya ay puot siyang binalingan ng binata. Walang hiya kang! Pasigaw na baling sa kanya ni Franz. Itinaas ang kamay ang intensyon ay saktan siya. Napasiksik sa sulok ang dalaga at pumikit. Inihanda niya ang sarili sa paglapat ng kamay nito sa mukha niya. But it never came. Nang magbulat siya ng mga mata ay halos isang linya na ang mga mata nito sa galit. His face hardened in hatred at nakakuyom ang mga kamao upang marahil ay kontrolin ang pagnanais na lapatan siya ng mga kamay nito. Tama ang hinala ni Christy sa'yo nung una pa lang. Lumayas ka sa bahay nito bago kita mapatay. Ang matinding pagkasuklam sa mukha nito ay halos magpanginig sa mga kalamnan ni Joanna. Totoong hindi siya nagsalita pero hindi ba ang dapat ay tanungin siya nito kung totoo ngang ginawa niya iyon? Hindi siya makapaniwalang ganoon na lang kadaling naniwala ni Franz sa akusasyon mula kay Christy. At kahit marahil idinepensa niya ang sarili at nagsabi ng totoo, ay hindi rin siya paniniwalaan. Kung paano siya nakalabas ng bahay, ay hindi na alam ni Joanna. Nang ilibing ang matanda, ay naroon siya at nakatanaw mula sa malayo. Pauwi na si Franz at Christy nang matanawan siya ng binata. At kahit sa malayo ay kitang-kita niya ang pagkapuot sa mukha nito. 2 araw pagkatapos ng libing, ay ipinatawag siya sa opisina ng isang attorney Mijares. Nagulat pa siya nang datnan doon si Franz. Naniningkit ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Maupo ka, Miss Samson. Wika ng attorney. Walang kibong naupo ang dalaga. Hinihintay ang sasabihin ng abogado nang tumayo si Franz at humakbang palabas. Nasa pinto na ito nang lingunin siya. Kung alam ng papa na ikaw ang papatay sa kanya, hindi niya gagawin ang ginawa niya. Ang huling sinabi nito bago tuluyang lumabas. Naguguluhang binalingan ni Joanna ang abogado. Iniwanan ka ni Don Manuel, Miss Samson, ng 100,000 piso ayon sa kanyang testamento. Lalong nanlumo si Joanna. Hindi alam ni Don Manuel na sa ginawa nito ay lalo pang napasama si Joanna sa paningin ni Franz. Na sa pagmamahal ng matanda sa kanya ay lalong higit na napatunayan ni Franz na pera ang dahilan kaya naging malapit sila ng matanda. At may pasubali si Don Manuel sa testamento niya na sa sandaling namatay siya ay tatanggapin ka bilang empleyado sa Ramirez Factory, bilang sekretarya ng namamahala, and be given proper training and privileges para sa pag-aaral mo. Patuloy ng abogado. Hindi mapigil ng dalaga ang mapahikbi sa harap ng abogado. Ang kaisa-isang lalaking itinuring niyang ama ay wala na. Ang isa pa uling lalaking pinagbigyan niya ng pag-ibig at katawan ay kasama na ring nawala sa buhay niya. At 1 linggo matapos ang libing ni Don Manuel, ay umalis ang magkapatid patungong Maynila. At makalipas pa ang ilang buwan, ay patungong Amerika. Si Joanna ay sinikap na gamutin ang sugat ng puso. Ibinoon sa limot ang lahat at ibinuhos ang buong panahon sa pag-aaral. Wala siyang intensyong pumasok bilang empleyado sa kumpanya ng mga Ramirez. Subalit ipinatawag siya sa Ramirez Garments isang araw ng vice-presidente at sinabing nag-resign ang sekretarya nito, na ang nakalagay sa testamento ni Don Manuel ang nagpapangyari upang hindi ito maaaring humanap ng iba. 2 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Don Manuel at wala na rin siyang balita kay Franz na nasa ibang bansa. At kailangan niya ng trabaho. Sa panahong iyon ay hindi pa industrial area ang San Ignacio at walang tsansa na makapagtrabaho siya malibang lumuwas ng Maynila.
She accepted the job. Hindi na malaya ng dalaga na may mga luhang dumadaloy na sa mga pisngi niya sa mga alaalang iyon. At ngayon, makalipas ang 7 taon, ay bumalik sa buhay niya si Franz. May asawa na at anak. You belong to me, sweetheart, to my heart. Higit sa lahat, nasusuklam pa rin sa kanya ang lalaki. Hindi ito nakalimot, and she will be working with him closely. At siya, ang buong akala niya ay wala na sa puso niya ang lalaki. Sa loob ng 7 taon na ibinoon lamang niya, sa sulok ng puso ang damdamin niya rito. Ngayong muli niyang nakita si Franz, ay muli ring lumutang ang damdamin ngayon. Higit na malakas at higit na mapanganib para sa sarili niyang katinuan.